10 taon, ibinigay ko ang 10 taon ng buhay ko para maging perpektong asawa. Naging bulag, naging pipi, naging sunod-sunuran sa bawat utos nila. Akala nila, dahil tahimik ako, tanga na ako. Akala nila, ang bitamina na iniinom ko araw-araw ay pagmamahal. Yun pala, lason. Lason para patayin ang karapatan kong maging ina. Ngayong gabi, habang nagdiriwang sila sa pagdating ng anak ng iba, hindi nila alam, tapos na ang pagiging martir ko. Ang dating amihan na kilala nila ay patay na. Ang natitira na lang ay ang babaeng maniningil ng lahat. Sigurado ka ba, Rafael? Baka naman maghinala ang asawa mo? Alam mo naman ang mga babae, malakas ang kutob. Ang boses na yon ay kay Doña Mercedita. Malutong ang kanyang tawa. Tila ba pinag-uusapan lang nila ang presyo ng isda sa palengke at hindi ang buhay ng isang tao. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng opisina ng aking asawa. Ang mabigat na pintong gawa sa kahoy na nara na tila naghihiwalay sa akin sa katotohanan. Sumagot ang pamilyar na barito ng boses na minsan kong minahal ng higit sa aking sarili. Huwag kang mag-alala, Mama. Si Amihan, ta ngayon. 10 taon na tayong nagsisinungaling sa kanya. Napansin ba niya? Basta ang alam niya, mahal na mahal ko siya at ginagawa natin ang lahat para magkaanak kami. Isang halakhak ang kumawala sa bibig ng aking asawa. Ang tawang dati ay musika sa aking pandinig. Ngayon ay tila tunog ng pagkaskas ng kuko sa pisara. Bilib din naman ako sa tiyaga mo, anak. Dugtong ni Doña Mercedita. Ang boses ay puno ng pangungutya. Araw-araw mo siyang pinapainom ng imported vitamins galing States ka mo. Kung alam lang niya na birth control pills, yun na may halong pampahina ng matris, baka sinaksak ka na niya. Kailangan yun, Ma. Ayaw kong masira ang katawan niya sa panganganak. Besides, buntis na si Lian. It's a boy. Lalaki ang tagapagmana ng mga Reyes, hindi galing sa isang probinsyanang tulad ni Amihan. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Nakatayo ako doon, hindi makagalaw. Sa aking mga kamay ay ang isang pilak na tray. Nakapatong dito ang porselanang mangkok na may umuusok na nido soup. Ang sopas na gawa sa pugad ng ibon na nagkakahalaga ng libo-libong piso. 6 na oras. 6 na oras akong nakatayo sa kusina. Binabantayan ng apoy. Tinitiyak na tama ang lambot ng pugad dahil nagreklamo si Doña Mercedita na sumasakit ang kanyang likod at kailangan niya ng pampalakas. Ang init ng sopas ay tumatagos sa makapal na oven mitts na suot ko, pero wala akong maramdaman kundi ang lamig na gumagapang mula sa aking talampakan paakyat sa aking dibdib. Lian. Ang batang sekretarya na laging nakapalda ng maikli. Ang babaeng tinuring kong parang nakababatang kapatid. Buntis siya. At ako. Ako ay baog hindi dahil sa kalooban ng Diyos, kundi dahil sa kagagawa ng sarili kong asawa. Muntik nang dumulas ang tray mula sa aking mga daliri na nanginginig na parang dahon sa bagyo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa loob at ibuhos ang mainit na sabaw sa mga pagmumukha nila. Gusto kong basagin ang lahat ng mamahaling gamit sa kwartong iyon, pero walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Parang may bikig na nakabara doon, mapait at masakit. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit pinigilan ko. Hindi ngayon. Hindi nila pwedeng makita na alam ko na. Kung aatake ako, kailangan kong siguraduhin na wala silang matatatakbuhan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang puso kong dumadagundong sa galit. Inayos ko ang aking mukha. Ibinalik ko ang maskara ng isang masunuring asawa, ang maskarang suot ko sa loob ng isang dekada. Kumatok ako ng marahan, 3 beses. Narinig ko ang biglaang katahimikan sa loob, ang kaluskos ng mga papel na inaayos. Pasok, sabi ni Rafael. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing at mapagkunwari. Pinuksan ko ang pinto.
Bumungad sa akin ang ngiti ni Rafael. Ang ngiting dati ay nagpapatunaw sa akin, pero ngayon ay nakikita ko na ang pangil sa likod nito. Nakaupo si Doña Mercedita sa sofa. Mukhang elegante sa kanyang seda na damit. Ang mukha ay puno ng huwad na kabaitan. Mahal, bati ni Rafael. Tumayo siya at hinalikan ako sa pisngi. Amoy ko ang pamilyar niyang pabango, pero sa ilalim nito, naaamoy ko ang baho ng kanyang pagtataksil. Kanina ka pa ba dyan? Nag-init ang sulok ng aking mga mata, pero pinilit kong ngumiti. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Kararating ko lang. Pagsisinungaling ko, ang boses ko ay mahina at garalgal. Dinala ko na po ang noodle soup ninyo, nanay. Niluto ko po ito ng dahan-dahan, gaya ng gusto ninyo. Lumapit ako kay Doña Mercedita at inilapag ang tray sa mesa sa harap niya. Yumuko ako at kinuha ang kanyang kamay para magmano. Dumampi ang aking noo sa likod ng kanyang palad na puno ng mga alahas. Ang parehong kamay na pumirma sa hatol ng aking sinapupunan. Mano po, nanay. Kaawaan ka ng Diyos, iha. Sagot niya habang inaabot ang kutsara. Ang sipag mo talaga. Sayang lang at hindi ka pa nabibiyayaan ng anak. Pero huwag kang mag-alala. Ipagdadasal kita. Ang bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Ipagdadasal? Matapos nila akong lasunin? Salamat po. Halos pabulong kong sagot. Tumingin ako kay Rafael. Nakatingin siya sa akin na may halong awa o baka naman awa sa sarili niya dahil napilitan siyang pakasalan ang isang babaeng tulad ko. Kumain ka na rin, mahal, sabi niya. Ininom mo na ba ang vitamins mo nga ngayong gabi? Alam mo namang mahal na mahal kita, ayaw kong nagkakasakit ka. Vitamins. Ang salitang yun ay nagpaikot sa sikmura ko. Pakiramdam ko ay masusuka ako anumang oras. Oo po. Pagsisinungaling ko ulit. Nakalimutan ko lang kunin sa kwarto. Aakyat muna ako. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Tumalikod ako at naglakad palabas. Pinipilit na huwag tumakbo. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Rinig ko pa ang muling pagtawa nila bago tuluyang sumara ang pinto. Pagpasok ko sa aming kwarto, ang kwartong saksi sa lahat ng kasinungalingan, dumiretso ako sa banyo. Isinara ko ang pinto at nilock ito. Napaupo ako sa tapat ng inidoro at doon sumuka ako ng sumuka. Inilabas ko ang lahat ng laman ng tiyan ko kasabay ng paglabas ng 10 taon ng pagpapakatanga. Ang pait sa aking lalamunan ay wala kumpara sa pait ng aking nalaman. Nang wala nang lumabas, nang hina akong sumandal sa malamig na pader ng banyo, tumulo na ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Tahimik na pag-iyak, walang hagulgol, dahil ang sakit na nararamdaman ko ay higit pa sa kayang ipahayag ng anumang ingay. Pinilit kong tumayo at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay maputla. May mga mata na mugto at mukhang basag. Sa gilid ng lababo, nakita ko ito. Ang bote ng vitamins. Kulay ginto ang takip. Mukhang mamahalin, mukhang pangmayaman. Ilang libong beses ko ba itong ininom ng may pasasalamat? Ilang libong beses ba akong nagdasal sa Diyos na sana, sa tulong ng gamot na ito, magkaroon na kami ng anghel? Kinuha ko ang bote. Mahigpit. Kung pwede lang durugin ito ng aking palad. Ganito na lang ba? Tanong ko sa aking sarili. Ang boses ay puno ng puot. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Tinitigan ko ang aking refleksyon. Nakita ko ang mga linyang nagsisimula nang gumuhit sa aking mukha dahil sa pagod at stress. Kinuha nila ang kabataan ko. Kinuha nila ang matris ko. At ngayon, gusto nilang itapon ako na parang basahan para sa isang babaeng mas bata at mas kapaki-pakinabang. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang likod ng aking palad. Madiin. Masakit. Hindi. Hindi ako mamamatay ng tahimik tulad ng unang asawa niya. Hindi ako magiging biktima.
Binuksan ko ang gripo at naghilamos. Nang iangat ko muli ang aking muka, wala na ang amihan na martir. Ang babaeng nakatingin sa akin ngayon ay may apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na handang tupukin ang buong gintong hawla na ito. Kung gusto nila ng laro, pagbibigyan ko sila. Pero sa pagkakataong ito, ako ang magtatakda ng mga patakaran. Humanda kayo. Dahil ang babaeng inakala ninyong tanga ay siya ring babaeng wawasak sa inyo. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa aking mukha, ngunit sa halip na init, lamig ang naramdaman ko. Pagdilat ng aking mga mata, ang unang nakita ko ay ang mukha ni Rafael na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ang kanyang dibdib ay panatag na tumataas baba. Ang kanyang mukha ay maamo, tila isang anghel. Nakakatawa. Paano nagagawang matulog ng mahimbing ng isang demonyo? Gusto ko siyang sakalin. Gusto kong ilagay ang unan sa kanyang mukha at idiin ito hanggang sa mawalan siya ng hininga, gaya ng pagkawala ng hininga ng pangarap kong maging ina. Ngunit nanatili akong nakahiga, pinakikinggan ang pintig ng sarili kong puso na puno ng puot. Hindi pa amihan, hindi pa ngayon. Bumangon ako at naghanda. Sa salamin, isinuot ko ang aking maskara. Isang layer ng foundation para takpan ang pamumutla, lipstick para sa mga labing nanginginig, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang huwad ng ngiti ng isang martir. Pagbaba ko sa dining area, naaamoy ko na ang sinangag at pritong longganisa. Dati, ito ang paborito kong amoy sa umaga. Ngayon, amoy na amoy ko ang mantika at tila bumabaligtad ang sikmura ko. Naroon na si Doña Mercedita, nakaupo sa kabisera, nagbabasa ng dyaryo habang hinihigop ang kanyang kape. "Magandang umaga po, nanay." Bati ko. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Ibinaba niya ang dyaryo at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin na yon, puno ng pagkadismaya, puno ng panghuhusga. "Tanghali ka na nagising, amihan." Sita niya, kahit 6:00 pa lang ng umaga. "Siguro kung hindi ka tulog ng tulog, baka nabuntis ka na." Dati, yuyuko ako at hihingi ng tawad. Dati, magkukulong ako sa kwarto at iiyak. Pero ngayon, tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang mga kulubot sa kanyang noo, ang nipis ng kanyang labi. Nakikita ko na siya ngayon kung ano talaga siya. Isang matandang babae na walang ibang kasiyahan kundi ang manakit ng iba. "Pasensya na po." Sagot ko ng mahinahon, pero hindi ako yumuko. Nanatili ang tingin ko sa kanyang mga mata. Napagod lang po ako sa pag-aasikaso kay Rafael kagabi. Bahagyang nagulat si Doña Mercedita sa sagot ko. Hindi siya sanay na sumasagot ako ng diretso. Dumating si Rafael, bagong ligo at amoy pabango. Humalik siya sa pisngi ng ina, tapos sa akin. Kinilabutan ako sa dampi ng labi niya. Parang may gumapang na ipis sa balat ko. "Good morning, my two beautiful ladies." Bati niya ng masigla. Umupo siya at nagsimulang maglagay ng kanin sa plato. "Ma, aalis ako ng maaga ha? May meeting ako sa site." "Meeting? O baka naman check-up ni Liane?" "Siguraduhin mo lang na aayusin mo ang trabaho mo, Rafael." Sabi ng ina niya. Sabay baling ulit sa akin. "At ikaw, amihan, narinig ko sa mga amiga ko na may bagong OBGYN na magaling sa Makati. Pumunta ka kaya? Sayang ang lahi ng mga Reyes kung matatapos lang sa isang tuyot na lupang katulad mo." Tuyot na lupa. Ang sakit ng salitang yon ay parang hiwa ng kutsilyo. Pero sa halip na dumugo, nag-apoy ang kalooban ko. "Tuyot na lupa, kayo ang naglagay ng lason sa lupa para walang tumubo." "Opo, nanay," sagot ko. At sa ilalim ng mesa, kinuyom ko ang aking kamao hanggang sa bumaon ang mga kuko ko sa palad. "Pupunta po ako sa doktor ngayong araw. Sisiguraduhin kong malalaman ko kung bakit hindi ako magkaanak." Nakita kong natigilan sandali si Rafael, hawak ang tinidor na may longganisa. Tumingin siya sa akin ng may pagdudul, pero agad ko siyang ninggitian.
Ang ngiting matamis, ang nanangiting walang alam. Wala kang dapat ipag-alala, mahal, dagdag ko. Iinom ako ng vitamins bago ako umalis. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman, mahal. Para sa atin din iyan. Pagkaalis nila, nagbihis ako agad. Hindi ako pumunta sa Makati. Pumunta ako sa isang maliit na klinika sa Cavite, malayo sa impluwensya ng mga Reyes. Suot ang simpleng t-shirt at maong at nakatago ang muka sa ilalim ng sombrero at shades. Nagmuka akong ordinaryong tao. Hawak ko ang bote ng vitamins. Ito ang ebidensya. Ang doktor na tumingin sa akin ay isang babaeng nasa edad 50. Mukhang strikta pero mabait. Nang ibigay ko sa kanya ang mga tableta para ipasuri sa lab, naghintay ako ng 2 oras. 2 oras na parang 2 taon. Nang tawagin niya ako pabalik sa opisina, seryoso ang mukha niya. Mrs. Villarreal, tawag niya sa akin gamit ang apelyido ko sa pagkadalaga dahil ayaw kong gamitin ng Reyes dito. Saan mo nakuha ang mga gamot na ito? Vitamins po yan, sagot ko, kahit alam ko na ang totoo. Bigay ng asawa ko, pampalakas daw ng matris. Bumuntong hininga ang doktor at tinanggal ang kanyang salamin. Mrs., hindi ito vitamins. Ito ay kombinasyon ng high-dose contraceptives at isang uri ng steroid na matagal nang ipinagbabawal dahil sa epekto nito sa ovaries. Kung iniinom mo ito araw-araw. Tumigil siya at tumingin sa akin ng may awa. Sinasadya nitong patayin ang kakayahan mong magbuntis. Sa tagal ng pag-inom mo, maliit na ang tsansa na bumalik pa sa normal ang sistema mo. Kahit inaasahan ko na, iba pa rin pala kapag narinig mo mula sa isang eksperto. Kumpirmado. Hindi aksidente. Hindi tadhana. Ito ay pagpatay. Pinatay nila ang mga anak na hindi pa naipapanganak. Salamat po, Doc. Iyon lang ang nasabi ko. Kinuha ko ang resulta, tinupi, at inilagay sa bag. Walang luhang pumatak. Ubos na ang luha ko. Ang natitira na lang ay ang pagnanais na maningil. Paglabas ko ng klinika, naglakad ako ng walang direksyon. Napadpad ako sa tapat ng isang mall. Sa glass window ng isang baby shop, nakita ko ang refleksyon ng isang babaeng miserable. Sa likod ng salamin ay may isang pares ng sapatos na pang-baby. Kulay puti, may maliliit na laso. Napakaliit, napakalinis. Dahan-dahan kong inilapat ang aking palad sa salamin. Tapat ng sapatos. Ito sana ang buhay ko. Ito sana ang kaligayahan ko. Naramdaman ko ang kirot sa aking sinapupunan. Isang phantom pain ng batang hindi nabuo. Ang mga pangarap na tinawag nilang tuyot. Pero sila ang sumunog. Umuwi ako bago magdilim. Kailangan kong bumalik sa impyerno bago sila maghinala. Pagpasok ko sa service door sa likod ng bahay para hindi ako makita ni Doña Mercedita, may nabunggo ako. Si Manang Luring. Siya ang pinakamatandang kasambahay dito. Sabi nila, pipi siya. O sadyang hindi lang nagsasalita. Sa loob ng 10 taon, nakikita ko lang siyang naglilinis, nakayuuko, parang anino. Ay sorry po, Manang, bulong ko. Tinitigan ako ni Manang Luring. Ang mga mata niya ay malalim, kulay kape, at sa unang pagkakataon, nakita ko na hindi ito blanko. Puno ito ng takot at awa. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit. Ang kanyang mga daliring magaspang ay bumaon sa balat ko. Lumingon-lingon siya sa paligid para siguraduhing walang nakakakita. Mabilis pa sa 4:00, may isiniksik siya sa bulsa ng aking pantalon. Isang kapirasong papel na nilamukos. Taka ko siyang tiningnan, pero umiling lang siya at naglagay ng daliri sa kanyang labi. Senyales na manahimik ako. Pagkatapos ay dali-dali siyang tumalikod at nagpatuloy sa pagwawalis na parang walang nangyari. Umakyat ako sa kwarto, ang puso ko ay kumakatok sa aking dibdib. Pumasok ako sa walk-in closet at doon ko binuklat ang papel. Sulat kamay ito na nanginginig, parang sinulat ng nagmamadali. Isang pangalan at isang address.
Attorney Ezekiel Montoya. Room 404, lumang gusali ng eskolta. At sa ilalim, may nakasulat na babala. Kung gusto mong mabuhay, puntahan mo siya. Huwag kang magtitiwala kahit kanino sa bahay na ito. Alam ko ang nangyari kay Lucinda. Lucinda, ang unang asawa. Ang multong hindi pinag-uusapan sa pamamahay na ito. Napaupo ako sa sahig, hawak ang papel. Akala ko nag-iisa ako sa laban na ito. Pero may nakakakita pala. May nakakaalam. Itinago ko ang papel sa ilalim ng aking bra. Malapit sa aking puso. Ito ang susi. Ito ang simula. Bukas, hahanapin ko ang Attorney Montoya na ito. At bukas, magsisimula ang tunay na laro. Ang eskolta ay malayo sa mundo ng Forbes Park o BGCC Sinob. Ito ay maingay, magulo, at amoy usok ng mga jeepney na walang tigil sa pagbusina. Ang mga gusali dito ay luma na. Ang pintura ay tuklap-tuklap, tila mga matatandang nakalimutan na ng panahon. Dito ako dinala ng papel na bigay ni Manang Loring. Suot ang simpleng damit at nakatago ang mukha sa likod ng malaking salamin. Pumasok ako sa isang gusaling amoy lumang papel at amag. Walang aircon sa lobby, electric fan lang na maingay ang sumalubong sa akin. Umakyat ako sa hagdan dahil sira ang elevator. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat kaluskos ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Room 404. Ang pinto ay gawa sa kahoy na may frosted glass at nakasulat sa itim na pintura, Attorney Ezekiel Montoya, Notary Public at Legal Counsel. Kumatok ako. Pasok! Bukas yan! Sigaw ng isang boses lalaki mula sa loob. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang opisina na punong-puno ng mga libro at folders na nakatambak kahit saan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaking nakaupo sa likod ng mesa. Bata pa siya. Siguro ay nasa early 30. Pero ang mga mata niya ay mukhang pagod na pagod. Gusot ang kanyang polo barong at may hawak siyang tasa ng kape. Tumingala siya at tinitigan ako. Walang-walang ngiti. Walang pagbati. Anong kailangan mo, miss? Kung magpapanotaryo ka, 50 pesos lang ang isa. Kung annulment naman, sumandal siya sa upuan at tiningnan ng ayos ko. Ang mamahaling bag na pilit kong tinatakpan. Ang sapatos kong hindi bagay sa maalikabok na sahig. Mukhang mayaman ka naman. Hindi ako tumatanggap ng mga kaso ng mayayamang matrona na nagsawa lang sa asawa nila. Doon ka sa mga law firm sa Makati, wag dito. Masakit ang salita niya, pero hindi ako natinag. Isinara ko ang pinto at nilock ito. Hindi ako nandito para sa annulment, attorney. Sagot ko, ang boses ko ay matatag kahit nanginginig ang tuhod ko. Lumapit ako sa mesa niya at inilabas ang resulta ng lab test at ang bote ng vitamins. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mga papeles niya. Nandito ako dahil pinapatay ako ng asawa ko at ng nanay niya. Natigilan si Ezekiel. Nawala ang pagkayamot sa mukha niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel at binasa ito. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, ang pag-igting ng kanyang panga habang binabasa ang medical report. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong ito, wala nang halong pangungutya. Puno ito ng seryosong interes. Ikaw ba si Mrs. Reyes? Tanong niya ng mahina. Tumango ako. Isabela Amihan Villarreal Reyes. Bumuntong hininga siya ng malalim at napahawak sa kanyang buhok. Sinasabi ko na nga ba? Hindi sila tumitigil. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Kilala mo sila? Tumayo si Ezekiel at naglakad papunta sa bintana. Tinatanaw ang magulong kalsada sa baba. Ako ang junior associate na humawak ng kaso ni Lucinda noon. Ang unang asawa ni Rafael. Sinubukan niyang lumaban, Mrs. Reyes, pero wala siyang ebidensya. Ang akala ng lahat, baliw siya. Namatay siya sa depression daw, pero alam ko na may ginawa sila.
Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Pero ikaw may dala kang ebidensya. Tutulungan mo ba ako? Tanong ko. Wala akong kakampi. Si Manang Luring ang nagpapunta sa akin dito. Si Manang Luring, napangiti siya ng mapait. Buhay pa pala ang matandang yon. Siya lang ang may konsensya sa bahay na yon. Bumalik siya sa upuan at tinitigan ako ng diretso sa mata. Mrs., makinig kang mabuti. Ang hawak mong ebidensya ay sapat na para makulong sila. Pero mayaman ang mga Reyes. Kayang-kaya nilang bayaran ng piskal, ang pulis, pati ang judge. Kung isasampa natin ito ngayon, matatalo tayo. Gagawin nilang null and void ang kasal nyo, itatapon ka sa labas na walang pera, at sasabihin nilang peke ang resulta na yan. Anong gagawin ko? Desperada kong tanong. Hahayaan ko na lang ba sila? Hindi. Madiin niyang sagot. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at may kinuha. Isang maliit na bagay, kasing liit ng butones. Iniabot niya ito sa akin. Recording device yan. High quality. Kayang sumagap ng boses kahit nasa kabilang kwarto. Kinuha ko ang maliit na bagay. Mabigat ito para sa liit niya. Gusto kong bumalik ka sa bahay na yun. Utos ni Ezekiel. At gusto kong maging tanga ka. Tanga? Oo. Ang pinakamatalinong tao sa kwarto ay yung nagpapanggap na tanga. Paliwanag niya. Hayaan mong isipin nila na nanalo na sila. Hayaan mong maging kampante sila. Kapag kampante ang kalaban, doon sila nagkakamali. Ipunin mo lahat. Lahat ng iligal na transaksyon. Lahat ng pang-aabuso. Lahat ng plano nila. Kailangan natin silang pulbusin hindi lang sa korte, kundi pati sa bangko. Gusto mo ba silang makulong lang o gusto mong kunin ang lahat sa kanila? Naalala ko ang sapatos ng sanggol sa mall. Naalala ko ang 10 taon ng buhay ko. Gusto kong maranasan nila ang mawala ng lahat. Sagot ko, gusto kong lumuhod sila sa lupa. Inilahad ni Ezekiel ang kamay niya. Kung ganun, Mrs. Reyes, may alyansa na tayo. Tinanggap ko ang kamay niya. Magaspang ang palad niya, pero mainit at totoo. Sa madilim at maalikabok na opisina na ito, sa unang pagkakataon, naramdaman kong may sandata na ako. Pag-uwi ko sa bahay, gabi na. Tahimik ang buong mansyon, pero iba ang bigat ng hangin. Parang may bagyong paparating. Pagpasok ko sa living room, nakaupo si Rafael sa sofa. Nakangiti siya, pero hindi ang nangiting pambahay. Ito ang nangiti niya kapag may nakuha siyang malaking deal sa negosyo. Amihan, buti nandito ka na. Bati niya. Tumayo siya at lumapit sa akin. May good news ako. Alam mo naman na sobrang busy ko sa bagong project, di ba? At ikaw naman, lagi kang pagod sa gawaing bahay. Kinabahan ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin, Rafael? Kumuha ako ng makakatulong sa'yo. Stay-in assistant. Para naman may kasama ka at hindi ka masyadong ma-stress. Sabi kasi ni Mama, baka kaya hindi tayo makabuo ay dahil stressed ka. Bumukas ang pinto ng guest room at lumabas siya, si Lian. Suot ang isang maluwag na bestida, pero hindi nito maitatago ang umbok sa kanyang tiyan. Ang tiyan na kinalalagyan ng anak ng asawa ko. Ang tiyan na simbolo ng aking kabiguan. Ngumiti si Liana sa akin. Isang nangiting mapang-asar. Puno ng tagumpay. Hinahaplos-haplos niya ang kanyang tiyan na parang isang tropeo. Hi, Mama Mihan! Bati niya. Ang boses ay matinis at pabebe. Ako po muna ang mag-a-assist kay Sir Rafael dito sa bahay. Sana po magkasundo tayo. Medyo maselan po kasi ang pagbubuntis ko, sabi ni Sir. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang kapal ng mukha. Dinala niya ang kabit niya sa loob ng pamamahay ko at ipapamukha sa akin ang batang hindi ko maibigay. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang sabunutan. Gusto kong kaladkarin siya palabas. Pero narinig ko ang boses ni Ezekiel sa isip ko. Ang pinakamatalinong tao sa kwarto ay yung nagpapanggap na tanga.
Kinagat ko ang dila ko hanggang sa malasahan ko ang dugo. Pinilit kong iangat ang sulok ng aking mga labi. Pinakita ko sa kanila ang maskara ng isang maunawain at tangang asawa. "Ganun ba?" sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon na parang tubig sa lawa, kahit may bulkan sa ilalim. "Welcome sa bahay namin, Layan. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kitang mabuti. At ang baby mo, aalagaan ko kayo hanggang sa wala nang matira sa inyo." Nagkatinginan si Rafael at Layan. Mukhang nagulat na hindi ako nagwala. Kampante. Akala nila, panalo na sila. Hindi nila alam, nakabukas na ang recording device sa bulsa ko at nagsisimula pa lang ang palabas. Ang mansyon na dati ay ang aking santuwaryo ay naging isang bilangguan na may bukas na mga pinto. Sa loob ng 3 araw, naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng aking karapatan sa sarili kong pamamahay. Ang hangin ay hindi na amoy sampagwita at malinis na linen. Ngayon, ito ay amoy ng matapang na pabango ni Lian at ang baho ng pagtataksil. "Amihan, ang asim naman ng sinigang mo. Gusto mo bang patayin ang anak ko sa heartburn?" Ang boses ni Lian ay matinis. Tumatagos sa dingding ng kusina kung saan ako naghuhugas ng pinggan. Nasa dining area sila, kumakain ng tanghalian. Si Rafael, si Doña Mercedita, at si Lian na nakaupo sa pwesto na dapat ay sakin. Ako ay naging utusan na lang na tagaluto at tagahugas. Pinunasan ko ang aking basang kamay sa apron. Huminga ako ng malalim, iniisip ang payo ni Attorney Ezekiel. Ang pinakamatalinong tao ay ang nagpapanggap na tanga. Lumabas ako ng kusina na nakayuko. Bit-bit ang isang pitsel ng tubig na may yelo. "Sorry, Lian," sabi ko ng mahinahon. "Akala ko kasi naglilihi ka sa maasim. Papalitan ko na lang ng nilaga mamayang gabi." Umikot ang mga mata ni Lian. Nakasuot siya ng silk robe na pag-aari ko. Kinuha niya ito sa closet ko nang walang paalam dahil masikip daw ang mga damit niya. Ang kapal ng mukha. Suot niya ang damit ko habang nilalandi ang asawa ko sa harap ng nanay nito. "Dapat lang," sagot niya habang hinihimas ang kanyang tiyan. "Rafael, honey, tignan mo sumisipa si baby. Siguro nagalit sa asim." Agad namang lumapit si Rafael at hinawakan ang tiyan ng kabit niya. Ang mga kamay na dati ay sa akin lang humahawak, ngayon ay sumasamba na sa iba. "Hayaan mo na, babe. Pasensya na kay Amihan. Hindi kasi siya sanay mag-alaga ng buntis," sabi ni Rafael sabay tingin sa akin. "Amihan, ayusin mo naman. Sensitibo ang kondisyon ni Lian. Kung hindi mo kaya, umuwi ka muna sa probinsya nyo." "Sa probinsya, gusto nila akong palayasin para masolo nila ang bahay." "Hindi na mauulit, Rafael," sagot ko. "Aakyatin ko lang ang mga labahan sa guest room. Magpapalit na rin ako ng punda para komportable si Lian." Tumalikod ako bago pa man tumulo ang luha ng galit sa aking mga mata. Ang guest room. Doon na natutulog si Rafael nitong mga nakaraang gabi para daw bantayan si Lian. Pag-akyat ko sa kwarto, mabilis ang naging kilos ko. Habang nagpapanggap na nagpapalit ng punda ng unan, kinuha ko ang maliit na recording device mula sa bulsa ko. Itinago ko ito sa ilalim ng bedside table, nakadikit sa likod ng lampshade kung saan hindi ito mapapansin pero malinaw na makakasagap ng boses. Diyan kayo magkwentuhan ng mga demonyo nyo." Bulong ko sa hangin. Pagbaba ko, nadaanan ko si Manang Loring sa may dirty kitchen. Nagbabalat siya ng patatas, pero nang makita niya ako, huminto siya. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Nang masigurong walang tao, may inabot siya sa akin mula sa ilalim ng basket ng mga gulay. Isang lumang notebook, kulay itim. May mantsa na ng amag at luma. "Kay Ma'am Lucinda yan," garalgal na bulong ni Manang Loring. Ang boses niya ay parang kaluskos ng tuyong dahon. "Bago siya namatay, tinago niya yan sa ilalim ng loose floorboard sa kwarto nila. Nakita ko noong naglilinis ako, pero natakot akong ilabas.
Ninigas ang katawan ko. Ito ang diary ng unang asawa. Ang boses mula sa hukay. Salamat manang. Bulong ko at mabilis kong isinuksok ang notebook sa likod ng aking pantalon, tinakpan ng maluwag kong blouse. Kinagabihan, inutusuan ako ni Doña Mercedita na ipagtimpla ng gatas si Liane. Warm milk daw para makatulog ng mahimbing ang prinsesa. Nakatayo ako sa kusina, hinahalo ang gatas sa baso. Sa tabi ng lagayan ng asukal, may isang maliit na sachet ng rat kill, lason sa daga. Natigilan ako. Nakatitig ako sa lason, napakadali. Isang kurot lang, hindi nila malalaman. Iisipin nila na food poisoning lang o komplikasyon sa pagbubuntis. Mawawala na si Liane. Mawawala na ang batang aagaw sa lahat. Matatapos na ang sakit, kinuha ko ang sachet. Ang gaan nito sa kamay, pero ang bigat ng desisyon, nanginginig ang kamay ko habang inaaksamang bubuksan ito. Pwede kong tapusin ang lahat ngayon. Pwede kong ipaghiganti ang matris ko. Pero naalala ko si Lucinda. Namatay siya. At ano ang nangyari? Pinalitan lang siya. Kung papatayin ko si Liane, magiging kriminal ako. Makukulong ako habang sila Rafael at Doña Mercedita ay maghahanap lang ng bagong biktima. At higit sa lahat, hindi sapat ang kamatayan. Masyadong madali ang mamatay. Ang gusto ko ay magdusa sila. Gusto kong makita silang gumagapang sa lupa, walang pera, walang dangal, at walang matatakbuhan. Binitawan ko ang lason, kinuha ko ang asukal, hinalo ko ang gatas ng madiin. Ang tunog ng kutsara sa baso ay tila kampana ng digmaan. Inumin mo ito, Liane. Bulong ko sa sarili ko. Magpalakas ka, dahil kailangan mo ng lakas para harapin ang impyernong ihahanda ko para sa inyo. Umakyat ako at inihatid ang gatas. Nakahiga na sila. Nakayakap si Rafael kay Liane habang nanonood ng TV. Iniabot ko ang baso ng walang imik at lumabas agad. Dumiretso ako sa kwarto ko. Ang kwartong ako na lang mag-isa ang natutulog. Isinuot ko ang earphones na konektado sa receiver ng recording device. Narinig ko ang lagok ni Liane, ang paghiga nila sa kama. Babe, boses ni Liane, malandi at puno ng reklamo. Kailan ba natin mapapaalis yang si Amihan? Hindi ako komportable na nandito siya. Ang sama ng tingin niya sa akin, parang bruha. Konting tiis na lang, sagot ni Rafael. Kapag nanganak ka na, isasagawa na natin ang Plan B. Ang Plan B? Kinausap na ni Mama ang direktor ng mental hospital sa Mandaluyong. Paliwanag ni Rafael. At halos tumigil ang puso ko sa pagtibok. Papalabasin natin na nawawala sa sarili si Amihan dahil sa depression sa hindi pagkakaroon ng anak. Sasabihin natin na nagiging bayolente siya at delikado para sa baby natin. Kapag nasa loob na siya, madali na ang annulment. Psychological incapacity. Wala siyang makukuhang kahit piso. Talaga? Humagikgik si Liane. Ang talino talaga ng asawa ko. Tapos sa atin na ang buong bahay. Sa atin na lahat. Siya? Mabubulok siya sa mental hospital kasama ng mga baliw. Tinanggal ko ang earphones. Nanginginig ang buong katawan ko, pero hindi dahil sa takot. Nanginginig ako sa puot. Gusto nila akong gawing baliw? Gusto nila akong ikulong? Tumayo ako at naglakad papunta sa salamin. Tinitigan ko ang babaeng minsang nangarap ng simpleng pamilya. Wala na siya. Binuklat ko ang diary ni Lucinda sa ilalim ng dim light. Ang unang pahina ay may nakasulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay naramdaman mo na rin ang lason. Napangiti ako. Isang ngiting malamig at nakakatakot. Sige Rafael, bulong ko sa dilim. Subukan ninyong ikulong ako, pero sisiguraduhin ko, bago ako umalis sa bahay na ito, ako ang magiging huling bangungot na makikita ninyo. 2:00 ng madaling araw. Ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang huni ng aircon sa opisina ni Rafael. Tulog na silang lahat. Tulog na ang mag-inang Sakim at ang kulasising buntis. Pero gising na gising ako.
Dahan-dahan kong binuksan ang laptop ni Rafael. Alam ko pa rin ang password. Success 123. Napaka-predictable. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang tagumpay, kahit sino pa ang tapakan niya. Sa aking kandungan ay ang lumang diary ni Lucinda. Sa pahina 48, may binanggit siyang account name. Hades, sabi niya. Dito tinatago ni Rafael ang mga perang ninakaw niya mula sa mga investors at ang mga kickback sa gobyerno. Hinanap ko ito sa spreadsheet. Ang mga daliri ko ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard. At doon, sa ilalim ng isang folder na nakatago sa system files, nakita ko ito. Hades Holdings Corporation. Isang kumpanyang walang opisina, walang empleyado, pero may laman na milyon-milyong piso. Kinuha ko ang aking phone at kinunan ng litrato ang bawat pahina, bawat transaksyon. Ipinasa ko ito agad kay Attorney Ezekiel via encrypted app. Huli ka, bulong ko. Ang perang ito ang magiging pako sa kabaong mo. Kinabukasan, nagsimula ang palabas. Ayon sa plano namin ni Ezekiel, isang kaibigan niya sa BIR, Bureau of Internal Revenue, ang nagpadala ng anonymous tip sa email ng kumpanya ni Rafael, isang babala na may paparating na malawakang audit sa mga shell companies at isa ang Hades Holdings sa mga tinitiktikan. Nasa sala ako, nag-aayos ng mga bulaklak sa vase nang marinig ko ang sigaw ni Rafael mula sa taas. Hindi pwede ito. Anak ng tinapa naman oh. Nagmamadaling bumaba si Rafael. Hawak ang kanyang telepono. Pawis na pawis kahit malamig ang panahon. Namumutla siya na parang nakakita ng multo. Bakit mahal? Anong nangyari? Tanong ko. Ang mukha ko ay puno ng huwad na pag-aalala. May problema sa kumpanya, amihan. Malaking problema. Sagot niya. Hindi mapakali ang lakad. Kapag na-freeze ang mga accounts ko, pati ang bahay na ito, damay. Pati ang mga sasakyan kukunin ng gobyerno. Lumapit si Doña Mercedita, galing sa kusina. Ano? Mawawalan tayo ng pera? Paano na ang apo ko? Paano na ang luho ko? Hindi ko alam, ma. Kailangan kong ilipat ang mga assets. Kailangan kong itago ang mga properties sa pangalan ng ibang tao na malinis ang record habang mainit pa ang mata ng BIR. Sigaw ni Rafael. Tumingin siya kay Doña Mercedita. Ma, sayo kaya? Naku, huwag. Tanggi agad ng matanda. May kaso pa ako sa lupa sa probinsya. Baka silipin din nila ako. Tumingin siya sa direksyon ng guest room kung nasaan si Lian. Si Lian? Tanong ni Rafael sa sarili niya. Hindi pwede, anak. Singit ni Doña Mercedita. Hindi mo pa siya asawa. At isa pa, masyadong magastos ang babaeng yan. Baka takbuhan tayo kapag nasa kanya na ang titulo. Doon ako pumasok. Ito na ang cue ko. Lumapit ako kay Rafael at hinawakan ang braso niya. Ang haplos ko ay mainit. Pampakalma. Rafael, malambing kong tawag. Kung kailangan mo ng tulong, nandito naman ako. Tumingin silang mag-ina sa akin. Ako ang legal na asawa mo. Patuloy ko. Ang boses ko ay tila walang bahid ng mali siya. Malinis ang pangalan ko. Wala akong negosyo, wala akong utang. Kung sa akin mo ipapangalan ng bahay at ang building pansamantala, hindi nila ito pwedeng galawin kasi paraphernal property ko ito o kaya regalo mo sa akin. Hindi nila mahahabol ang misis mo na walang kinalaman sa kumpanya. Nagkatinginan si Rafael at ang nanay niya. Nakita ko ang pagtatasa sa mga mata nila. Iniisip nila, si Amihan? Ang tangang si Amihan? Ligtas ba? Pansamantala lang naman, di ba? Dagdag ko pa, habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Rafael. Kapag tapos na ang investigasyon, ibabalik mo rin sa pangalan mo. Gusto ko lang protektahan ang pamilya natin at ang magiging anak niyo ni Liane. Banggitin ang anak. Iyon ang magic word. Napabuntong hininga si Rafael at napaupo sa sofa. Lumapit ako sa likod niya at sinimulang imasahe ang kanyang sentido. Ramdam ko ang tigas ng ugat sa kanyang leeg.
dahil sa stress. Mahal, relax ka lang. Bulong ko sa tenga niya. Ang amoy ng mint oil sa kamay ko ay humahalo sa amoy ng takot niya. Ako ang bahala. Hinding-hindi kita iiwan. Kahit kailan, hindi kita binigo, di ba? Pumikit si Rafael. Unti-unting lumuwag ang pagkakabuhol ng kanyang kalamnan. Nahulog na siya sa bitag. Ang akala niya, ang mga kamay na humahaplos sa kanya ay kamay ng tagapag-alaga. Hindi niya alam. Sinusukat ko na kung saan ko itatarak ang punyal. Sige, sabi ni Rafael. Dilat ang mga mata. Ikaw ang pinakaligtas na opsyon, amihan. Tatawagan ko ang abogado ng kumpanya. Ipapasa natin ang titulo ng bahay sa iyo bukas na bukas din. Gusto kong tumalon sa tuwa, pero pinanatili ko ang kalmadong ekspresyon. Para sa atin ito, mahal, pero hindi lahat ay madaling mabilog. Kinahapunan, nakita kong kausap ni Doña Mercedita ang kanyang paboritong manghuhula sa garden. Nakatago ako sa likod ng kortina. Aling Sioni, kinakabahan ako, sabi ng matanda. May masama akong kutob. Binuklat ng manghuhula ang mga baraha. Nanlaki ang mata nito. Donya, mag-ingat kayo. May ahas sa loob ng bahay. Isang ahas na nagpapalit ng balat. Ang akala nyo ay kakampi. Siya pala ang papatay sa inyo. Napatingin si Doña Mercedita sa bintana. Diretso sa pwesto ko. Agad akong umiwas. Kinagabihan, habang naghahanda kami ng mga papeles sa library, may inilabas si Rafael na isa pang dokumento. Amihan, sabi niya. Seryoso ang muka. Katabi niya si Doña Mercedita na nakahalukip-kip. Payag ako na ilipat sa iyo ang titulo ng bahay at lupa. Pero, kailangan mong pirmahan ito. Inilapag niya ang isang manipis na papel. Special Power of Attorney. Irrevocable. Binasa ko ito ng mabilis. Nakasaad dito na binibigyan ko si Rafael ng absolute power na ibenta, isangla o bawiin ang anumang ari-arian na nakapangalan sa akin kahit walang pahintulot ko. At nakalagay sa dulo, this power of attorney cannot be revoked. Nanlamig ako. Kung pipirmahan ko ito, wala ring silbi ang paglilipat ng titulo. Nasa kanya pa rin ang kontrol. Magiging dami lang ako. At kapag nakuha na nila ang gusto nila, pwede nila akong palayasin gamit ang papel na ito. Bakit mahal? Tanong ko. Kunwaring naguguluhan. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Paniniguro ulang, amihan. Sagot ni Rafael, matigas ang boses. Negosyo ito. Kailangan ko ng proteksyon. Kung hindi mo ito pipirmahan, baka isipin ko na may iba kang plano. Tinitigan ako ni Doña Mercedita. Ang kanyang mga mata ay parang mata ng ahas na binanggit ng manghuhula. Oo nga naman, amihan. Kung talagang tapat ka, bakit ka magdadalawang isip pumirma? Unless may balak kang masama? Nakasandal ako sa pader. Walang matatakbuhan. Kung hindi ako pipirma, booking na ako. Kung pipirma naman ako, talo ako. Tumingin ako sa ballpen na inaabot ni Rafael. Ang dulo nito ay nagniningning sa ilaw, parang dulo ng patalim. Kailangan kong tumawag kay Ezekiel. Kailangan ko ng himala. Sige, sabi ko. Inaabot ang ballpen. Pipirma ako. Pero, pwede bang kumuha muna ako ng tubig? Nanunuyo ang lalamunan ko sa kaba. Tumalikod ako para pumunta sa kitchen. Ang puso ko ay halos sumabog sa kaba. Ito na ba ang katapusan ng plano ko? O may alas pa ba akong hindi na ilalabas? Ang gripo sa kusina ay tumutulo. Ang bawat patak ng tubig ay parang orasan na bumibilang sa natitira kong oras. Hawak ko ang baso ng tubig, pero nanginginig ang mga kamay ko na parang may lindol sa aking sistema. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa ng apron at nag-text kay Ezekiel. Pinapapirma niya ama ko ng irrevocable SPA. Kapag pumirma ako, talo tayo. Kapag hindi, booking ako. Anong gagawin ko? 1 minuto, 2 minuto. Ang tagal ng reply.
Naririnig ko na ang boses ni Doña Mercedita mula sa library. Tinatawag ang pangalan ko. Amihan! Ang tagal naman ng tubig na yan. Nag-iigib ka pa ba sa balon? Biglang nag-vibrate ang phone ko. Isang mensahe mula kay Ezekiel. Gumawa ka ng gulo. Confusion is your best friend. Ang tao, kapag nagulat o nasaktan, nawawala sa focus ng 5 segundo. Gamitin mo ang 5 segundong yon. Iswap mo ang papel. Dala mo ba ang dummy folder? Ang dummy folder? Oo, nasa ilalim ng tray ng snacks na inihanda ko kanina. Parehong kulay, parehong kapal. Pero ang laman ay mga lumang flyer ng grocery at isang expired na kontrata. Huminga ako ng malalim. Ito na. Ito na ang acting ng buhay ko. Nagtimpla ako ng kape. Mainit. Umuusok. Inilagay ko ito sa tray, katabi ng pitsel ng tubig at ng platito ng biskwit. Sa ilalim ng placemat ng tray, nakasilid ang dummy folder. Kaya mo to, amihan. Bulong ko sa sarili. Para sa mga anak na ninakaw nila sayo. Pagpasok ko sa library, ang bigat ng hangin. Nakaupo si Rafael sa swivel chair niya, mukhang inip na inip. Si Doña Mercedita ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakahalukip-kip. At sa sulok, nakaupo si Liane, na biglang sumulpot para makiusyoso. Bakit ang tagal mo? Singhal ni Rafael. Pirmahan na natin to para matapos na. Sorry, mahal, sagot ko. Naglalakad ng dahan-dahan palapit sa mesa. Nagtimpla pa kasi ako ng kape para sa inyo. Para naman mainitan ang sikmura nyo habang nag-uusap tayo. Inilapag ko ang tray sa gilid ng mesa. Nandoon ang 2 folder. Ang deed of absolute sale, ang paglilipat ng bahay sa akin, at ang special power of attorney, ang kadena ko. Pirmahan mo muna to. Utos ni Rafael, ituturo ang deed of sale. Ililipat ko na sayo ang bahay, bilisan mo. Kinuha niya ang ballpen at siya ang unang pumirma. Ang tunog ng ballpen sa papel ay napakasarap sa pandinig. Scritch, scratch. Tapos na. Nilagdaan na niya. Ang bahay ay akin na sa mata ng batas. Basta mapirmahan ko rin. Pumirma ako. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Ngayon, sabi ni Rafael, habang inaabot ang pangalawang folder, ang SPA. Ito naman, pirmahan mo para kampante ako. Ito na ang delikadong parte. Akmang aabutin ko ang folder nang biglang magsalita si Lian. Wait lang, sabi niya. Tumatayo at lumalapit. Babasahin ko muna. Mahirap na. Baka naman niloloko tayo ng babaeng yan. Nanlaki ang mata ko. Hindi pwede. Kapag binasa niya ang dummy folder mamaya, makikita niyang puro basura ang laman. Kailangan kong kumilos. Ngayon na. Habang papalapit si Lian sa mesa, kinuha ko ang tasa ng mainit na kape. Kunwari ay iaabot ko kay Rafael, pero aksidenteng sumabit ang siko ko sa braso ni Lian. Ang tasa ay tumaob. Ang maitim at mainit na kape ay tumapon diretso sa puting bestida ni Lian at sa mamahaling carpet. Aray, ang init! Tili ni Lian. Tanga ka ba? Napaso ako. Nagkagulo ang lahat. Lian, okay ka lang ba? Sigaw ni Rafael. Tumayo agad para daluhan ang kabit niya. Ang carpet ko, Persian carpet yan. Sigaw naman ni Doña Mercedita na tumakbo para kumuha ng tissue. Lahat sila ay nakatingin kay Lian na nagwawala habang pinapagpag ang damit. Walang nakatingin sa mesa. 1, 2, 3. Sa loob ng 3 segundong yon, mabilis pa sa kidlat, kinuha ko ang folder ng SPA sa mesa at ibinagsak ito sa ilalim ng tray. Sabay hugot ko sa dummy folder mula sa ilalim ng placemat at inilapag ito sa mesa. Swap complete. Nakoko, sorry talaga. Sigaw ko, kunwaring natataranta habang kumukuha ng pamunas. Nadulas ang kamay ko. Liane, sorry, dadalan kita ng yelo. Umalis ka sa harap ko, buwisit ka. Sigaw ni Lian habang inaakay siya ni Rafael paupo. Ang hapdi,
Amihan naman, napaka-clumsy mo talaga kahit kailan. Bulyaw ni Rafael. Paano kung may nangyari sa anak ko? Yumuko ako, nagpapanggap na hiyang-hiya. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Nang humupa ang gulo at habang nilalagyan ni Doña Mercedita ng yelo ang braso ni Lian, bumalik si Rafael sa mesa. Galit siya. Gusto na niyang matapos ito. Pirmahan mo na yan ngayon din at lumabas ka na ng kwarto. Utos niya. Turo ang folder sa mesa. Ang dummy folder. Kinuha ko ang ballpen. Binuksan ko ang folder sa pahinang pipirmahan na sinadya kong ayusin para magmukhang legal sa unang tingin. Hindi na niya binasa. Gusto na lang niyang matapos ang gulo. Pumirma ako. Isabela Amihan Villarreal. Ayan, sabi ko. Inaabot sa kanya ang folder. Tapos na, Rafael. Nasa iyo na ang kapangyarihan. Hinablot niya ang folder at hindi na tinignan ang laman. Diretso niyang binuksan ang kanyang steel safe sa likod ng painting at inihagis ang folder sa loob. Click! Weir! Lock! Nakangisi si Rafael habang humaharap sa akin. Good girl. Alam mo, amihan, kaya kita pinakasalan kasi masunurin ka. Huwag kang mag-alala. Ligtas na ang property. At ligtas na rin ako. Ligtas? Tinitigan ko siya. Ang yabang niya. Ang tiwala niya sa sarili. Hindi niya alam. Ang papel na nasa loob ng safe niya ay walang bisa. Isang basurang papel para sa isang basurang tao. At ang papel na hawak ko, ang deed of absolute sale, ay ang susi ng aking kalayaan. Masaya ako na ligtas ka, mahal. Sagot ko. Aakyat na ako. Magpapahinga na ako. Paglabas ko ng library, narinig ko pa rin ang pag-iinarte ni Lian. Pero sa pagkakataong ito, parang musika na ito sa pandinig ko. Umakyat ako sa kwarto, nilock ang pinto, at pumasok sa banyo. Binuksan ko ang gripo para takpan ng anumang ingay. Kinuha ko ang tunay na irrevocable SPA mula sa ilalim ng tray na dala ko. Pinunit ko ito. Pinunit ko ng pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso. Inihulog ko sa inidoro at flinush. Habang pinapanood kong lulunin ng tubig ang mga piraso ng papel, naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Para akong nakahinga sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Tumingin ako sa salamin. Wala na ang takot sa mga mata ko. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi peke. Isang ngiti ng tagumpay. Akin na ang bahay, bulong ko. At malapit na kayong maging bisita na lang sa sarili ninyong palasyo. Kinabukasan, dadalhin ko ang deed of sale kay Ezekiel para manotaryo at mairehistro agad. Kapag lumabas na ang bagong titulo sa pangalan ko, magsisimula na ang the grand finale. Humanda ka, Doña Mercedita, dahil ang susunod na party mo ay magiging huling party mo sa bahay ko, Sabado ng gabi. Ang mansion ng mga Reyes ay nagniningning sa dami ng ilaw. Mula sa gate hanggang sa hardin, may mga nakasabit na chandeliers at mga bulaklak na inangkat pa mula sa Holland. Amoy na amoy ko ang pinaghalong bango ng mamahaling pabango ng mga bisita at ang usok ng lechon na iniikot sa likod bahay. Ito ang ika-60 kaarawan ni Doña Mercedita. Pero alam ng lahat na hindi lang ito birthday party. Ito ang soft launch ng bagong reyna ng bahay, si Lian, at ang debut ng batang nasa sinapupunan niya. Nasa kwarto ako, nakaupo sa harap ng salamin. Sa ibaba, naririnig ko ang tugtog ng orkestra. Naririnig ko ang tawanan ng mga matapobreng amiga ng biyanan ko. Siguro ay nagtatanungan na sila. Nasaan si amihan? Nasaan ang baog na asawa? Dati, iiyak ako sa sulok. Dati, magsusumiksik ako sa kusina para asikasuhin ang pagkain nila, para lang maramdaman kong may silbi ako. Pero tapos na ang araw na yon. Tinignan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang maputlang amihan. Ang babaeng nakatingin sa akin ngayon ay may matapang na makeup. Ang mga labi ko ay kasing pula ng dugo. Ang mga mata ko ay may guhit ng itim na eyeliner.
matalim, parang mata ng isang agila. Tumayo ako at lumapit sa kama kung saan nakalatag ang aking isusuot. Hindi puti, hindi beige, hindi kulay ng pagpapakumbaba. Isang mahabang gown na kulay dugo. Isang blood red silk gown na hapit sa katawan, may slit sa gilid na nagpapakita ng aking binti. Ito ang damit na binili ko gamit ang credit card ni Rafael nung isang araw. Ang huling gastos niya bago kukunin ang lahat. Kumatok ang pinto. Pumasok si Manang Luring. Dala niya ang isang baso ng tubig pero alam kong hindi iyon ang sadya niya. Nang makita niya ako, napatigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti ang matanda. Isang ngiti ng paghanga. Lumapit siya sa akin at tinulungan akong isuot ang gown. Ang haplos ng tela sa aking balat ay parang baluti. Nang itaas ni Manang Loring ang zipper sa likod ko, pakiramdam ko ay sinasara niya ang kabanata ng aking pagiging api. Humarap ako sa kanya. Hinawakan ni Manang Loring ang aking kamay ng mahigpit. Walang salita, pero ang init ng kanyang palad ay naghatid ng mensahe. Laban. Inabot niya sa akin ang isang maliit na clutch bag na kulay ginto. Sa loob nito ay hindi lipstick o pulbos. Sa loob nito ay ang aking cellphone na konektado sa sound system ng mansyon via Bluetooth at ang USB na naglalaman ng lahat ng baho ng pamilyang ito. Salamat, Manang. Bulong ko. Magtago ka na. Ayaw kong madamay ka kapag nagkagulo na. Tumango siya at mabilis na lumabas ng kwarto. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang aking cellphone. May isang mensahe mula kay Attorney Ezekiel. Nasa labas na kami. Ang NBI at ang BIR. Just give the signal. Tonight, we burn the house down. Napangiti ako. Handa na ang lahat. Binuksan ko ang pinto ng kwarto at humakbang palabas. Ang tunog ng aking stilettos sa marble floor ay umaalingaw-ngaw sa hallway. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng awtoridad. Hindi na ito ang hakbang ng isang asawang takot. Magising ang kanyang mister. Ito ang hakbang ng may-ari ng bahay. Pagdating ko sa tuktok ng grand staircase, natanaw ko ang buong party sa ibaba. Ang daming tao. Ang mga kilalang politiko, negosyante, at mga amiga ni Doña Mercedita ay naroon lahat. May hawak na champagne glasses, nagtatawanan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Mercedita, hawak ang mikropono. Katabi niya si Rafael na nakasuot ng taksido at si Lian na nakasuot ng puting gown na nagpapakita ng kanyang tiyan. Para silang perfect family. Ang pamilyang binuo nila sa ibabaw ng bangkay ng aking dignidad. Mga kaibigan, masayang bati ni Doña Mercedita. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Salamat sa pagdalo sa aking ika-60 kaarawan. Pero higit sa lahat, gusto kong i-anunsyo ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ang pagdating ng aking unang apo, ang tagapagmana ng mga reyes. Nagpalakpakan ng mga tao. Yumuko si Lian. Kunwari ay nahihiya habang inaalalayan siya ni Rafael. Sa wakas, dagdag pa ni Rafael, magkakaroon na rin ng silbi ang apelyido natin. Salamat, Lian, sa pagbibigay sa amin ng pamilyang matagal naming pinapangarap. Ang kapal, ang sakit. Sa harap ng lahat, ipinamumukha nila na wala akong kwenta. Na ako ay isang kabanata lang na gusto nilang burahin. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Ang ilaw ng chandelier ay tumama sa aking pulang gown. Kuminang ito na parang apoy. Isang bisita ang nakapansin sa akin. Napatigil siya sa pagpalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hanggang sa unti-unting tumahimik ang buong bulwagan. Ang musika ng orkestra ay huminto ng mapansin. Ng konduktor na wala nang nakikinig sa kanya. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Isabela Amihan, ang tuyot na lupa, ang martir. Ngayon ay nakatayo sa harap nila na parang diyosa ng paghihiganti.
Napatingin si Rafael sa akin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya ako nakilala agad. Sanay siya na nakikita akong nakaduster o simpleng damit. Ngayon, nakikita niya ang babaeng kaya siyang bilhin at ibenta. Nawala ang ngiti sa labi ni Doña Mercedita. Napahawak siya sa braso ni Liane. Si Liane naman ay napatingin sa akin ng may halong inggit at takot. Alam niya, bilang babae na ang suot ko ay hindi damit ng isang talunan. Nagpatuloy ako sa paglakad. Hinawi ng mga bisita ang daan. Ang dating bulungan na puno ng pangungutya ay napalitan ng bulungan ng pagkamangha at katanungan. Si Amihan ba yan? Diyos ko, ang ganda niya. Bakit nakapula? Parang may gera. Diretso akong umakyat sa stage. Hinarang ako ni Rafael, pabulong na sumisinghal habang nakangiti pa rin sa mga bisita. Anong ginagawa mo dito? Bakit ganyan ang suot mo? Umakyat ka sa kwarto, pinapahiya mo kami. Tinitigan ko siya. Walang emosyon. Pinapahiya? Tanong ko ng malakas, sapat para marinig ng mga nasa unahan. Wala pa tayo sa parting yon, mahal. Nilampasan ko siya at lumapit kay Doña Mercedita. Nanginginig ang kamay ng matanda habang hawak ang mic. Happy birthday, nanay. Bati ko. At sa pagkakataong ito, hindi ako nagmano. Hinalikan ko siya sa pisngi, ang beso-beso ng mga traidor. Sorry kung na-late ako. May inihanda kasi akong surprise presentation para sa inyo. Sayang naman kung hindi makikita ng mga bisita ang totoong kwento ng pamilyang ito. Inagaw ko ang mikropono mula sa kanya. Napasinghap ang mga tao. Ang tensyon sa hangin ay kasing kapal ng usok. Tumingin ako sa crowd. Nakita ko ang mga mapanghusgang mata na ngayon ay puno ng kuryosidad. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko. Ang boses ko ay buo at matatag. Kilala niyo ako bilang ang tahimik na asawa ni Rafael, ang manugang na walang maibigay na apo. Pero ngayong gabi, gusto kong ipakilala sa inyo ang bagong amihan at gusto kong ipakita sa inyo ang regalong hinding-hindi niyo makakalimutan. Inilabas ko ang aking cellphone at pinindot ang play sa screen. Ang malaking projector screen sa likod namin na kanina ay nagpapakita ng mga litrato ni Doña Mercedita noong kabataan niya ay biglang nag-flicker. Nagbago ang imahe. Lumusot ang boses ni Rafael mula sa speakers. Malinaw, malakas, at hindi mapagkakaila. Huwag kang mag-alala, ma. Si Amihan, ngayon, 10 taon na tayong nagsisinungaling sa kanya. Nanigas si Rafael. Namutla si Doña Mercedita. Napahawak si Liana sa kanyang tiyan. Ngumiti ako sa kanila. Isang ngiting nagsasabing, "Welcome sa impyerno ko." Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, pinalakas ng mamahaling sound system na dapat sana ay para sa musika. Malinaw, matalas, at walang itinatago. Huwag kang mag-alala, ma. Si Amihan, ngayon, 10 taon na tayong nagsisinungaling sa kanya. Araw-araw mo siyang pinapainom ng imported vitamins. Kung alam lang niya na birth control pills, yun na may halong pampahina ng matris. Ang bawat salita ay parang bombang sumasabog sa gitna ng bulwagan. Ang mga bisita, mga kagalang-galang na tao sa lipunan, ay napasinghap. Ang mga baso ng champagne ay nabitawan. Ang mga bulungan ay naging ingay ng pagkamuhi at pagkagulat. Nakita ko ang mga mata nila na lumipat mula sa screen papunta kay Rafael, na ngayon ay namumutla at nanginginig ang mga labi. Hindi pa ako tapos. Nag-swipe ako sa aking cellphone. Nagbago ang imahe sa projector. Mula sa audio, naging visual. Lumabas ang malaking kopya ng medical report galing sa clinic sa Cavite. Naka-highlight sa pula ang chemical composition ng vitamins at ang epekto nito, irreversible ovarian damage, hindi na maibabalik na pinsala sa obaryo. At sa tabi nito, ang reseta na nakapangalan kay Doña Mercedita Reyes para sa pagbili ng mga gamot na yon sa black market. Nakikita niyo ba yan? Tanong ko sa mikropono. Ang boses ko ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit na matagal kong kinimkim. Ang pamilyang ito,
Ang asawang ito na pinagsilbihan ko ng 10 taon ay nilason ako. Pinatay nila ang mga anak ko bago pa man sila mabuo. At ngayon, ipinagdiriwang nila ang anak ng kabit niya sa harap ko. Patayin mo yan. Patayin niyo ang sound system. Sigaw ni Rafael. Ang ugat sa leeg niya ay halos pumutok. Baliw ang asawa ko. Sira ang ulo niya dahil hindi siya magkaanak. Inedit niya yan. Sumugod si Rafael paakyat ng stage. Ang mukha niya ay puno ng puot. Handa akong saktan. Handa akong patahimikin gaya ng ginawa nila kay Lucinda. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ako umatras. Bago pa man siya makalapit sa akin, 2 malalaking lalaki na nakabarong ang humarang sa kanya. Mga security na hired ni Attorney Ezekiel. Hinawakan nila si Rafael sa magkabilang braso at ibinalibag siya pabalik sa sahig. Huwag mong susubukang saktan ng client ko. Sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa entrance. Pumasok si Attorney Ezekiel Montoya kasama ang isang pangkat ng mga ahente ng NBI at BIR. Anong kaguluhan ito? Tili ni Doña Mercedita, sinusubukang gamitin ang kanyang impluensya. This is a private party. Get out! Ipapatawag ko ang mayor. Wala nang magagawa ang mayor para sa inyo, Doña Mercedita. Sagot ni Ezekiel habang inaabot sa akin ang isang folder. Kinuha ko ang folder at inilabas ang dokumento. Itinaas ko ito para makita ng lahat. Rafael, tawag ko sa kanya. Nakaluhod siya sa sahig, gulo-gulo ang buhok. Naalala mo ba ang pinirmahan mo nung nakaraang araw? Ang akala mo, inililipat mo lang ang bahay sa akin para iwasan ang tax evasion case mo, di ba? Nanlaki ang mata ni Rafael. Paano mo nalaman? Pero ang hindi mo alam, patuloy ko, ang special power of attorney na inakala mong pipirmahan ko ay nasa imburnal na. Ang hawak ko ngayon ay ang deed of absolute sale, legal, notaryado, at rehistrado. Lumapit ako sa gilid ng stage at tumingin sa kanya ng mababa. Ang mansyon na ito, ang lupang tinatayuan nyo, ang chandelier na nasa itaas nyo, ay akin na. Ako na ang may-ari ng bahay na ito, Rafael. At bilang may-ari, may karapatan akong magpalayas ng mga squatter. Itinuro ko ang pinto. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ngayon din. Ang katahimikan sa bulwagan ay nabasag ng hiyawan at iyakan. Biglang sumigaw si Liane. Ah! Ang tiyan ko! Rafael! Ang sakit! Napatingin ang lahat kay Lian. Nakahawak siya sa kanyang tiyan at sa puti niyang gown. May unti-unting kumakalat na mantsa ng dugo. Ang stress, ang takot, at ang karma ay nagsanib puwersa. Ang anak ko, tulungan niyo ako. Iyak niya. Natulala si Rafael. Gusto niyang lapitan si Liane, pero hawak siya ng mga ahente. Si Doña Mercedita naman ay namutla. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Akala ko nung una ay umaarte lang siya, gaya ng lagi niyang ginagawa. Pero nakita ko ang pamimilipit ng kanyang bibig, ang pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig na parang isang sako ng bigas. Mama! Sigaw ni Rafael. Nagkagulo ang mga bisita, may tumatawag ng ambulansya, may kumukuha ng video sa cellphone. Ang gintong hawla ay nagiging isang sirko. Lumapit ang head agent ng NBI kay Rafael at nilagyan siya ng posas. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay musika sa aking pandinig. Mr. Rafael Reyes, inaaresto ka namin sa kasong large-scale tax evasion, money laundering, at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act. May karapatan kang manahimik. Hindi! Hindi totoo yan. Amihan! Amihan! Bawiin mo to! Sigaw ni Rafael habang hinihila siya palabas. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay pununo ng desperasyon. Asawa mo ako. Mahal kita. Ginawa ko lang yun para sa atin. Tinitigan ko siya. Walang awa, walang pagmamahal. Ang asawang minahal ko ay matagal nang patay, Rafael. Sagot ko. Ang boses ko ay malamig pa sa bangkay.
Ikaw ang pumatay sa kakanya. Hila-hila ng mga pulis si Rafael palabas ng mansyon. Isinakay sa stretcher si Liane na umiiyak sa sakit at si Doña Mercedita na wala ng malay. Ang pamilyang Reyes na kanina lang ay nasa tuktok ng mundo, ngayon ay gumagapang sa putikan. Naiwan ako sa gitna ng stage. Ang mga bisita ay unti-unting umalis, takot na madamay sa iskandalo, pero puno ng respeto at takot sa kanilang mga mata kapag tumitingin sa akin. Lumapit si Ezekiel sa akin. Tapos na, amihan. Nakuha mo na ang hustisya. Tumingin ako sa paligid ng mansyon. Malaki. Maganda. At sa wakas, malinis na. Hindi ako umiyak. Sa halip huminga ako ng malalim. Ang hangin ay hindi na amoy lason. Amoy na ito ng kalayaan. Tumingala ako sa chandelier. Lucinda, bulong ko, para sa'yo ito at para sa mga anak ko. Ang gabing ito, ang katapusan ng bangungot at ang simula ng aking paghahari. Welcome. Ang amoy ng ospital ay halo-halong amoy ng alkohol, gamot at takot. Pero hindi ito ang mamahaling pribadong ospital sa Makati kung saan sanay magpa-check up ang mga Reyes. Ito ay isang pampublikong ospital kung saan siksikan ang mga pasyente sa hallway at maingay ang paligid. Dito ko dinala si Doña Mercedita at Lian gamit ang natitirang awa ko. Dahil naka-freeze ang lahat ng bank accounts ni Rafael, ito lang ang kaya nilang bayaran. Una kong pinuntahan ang kwarto ni Liane. Nakatulala siya sa kisame, maputla ang muka, at namamaga ang mga mata kakaiyak. Nang makita niya ako, akala ko ay magagalit siya, pero wala na siyang lakas. Wala na. Bulong niya. Ang boses ay basag. Wala na ang baby. Napahawak ako sa pintuan. Kahit gaano kasama si Liane, ang batang nasa sinapupunan niya ay walang kasalanan. Ang batang iyon ay naging biktima ng kasakiman ng kanyang mga magulang. Namatay siya dahil sa stress, sa gulo, sa karma na hindi naman kanya. Nakikiramay ako, sabi ko ng mahinahon. Hindi ito sarkastiko. Totoo ito. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng anak, kahit na ang mga anak ko ay hindi man lang nabigyan ng pagkakataong mabuo. Kasalanan niyo to, sumbat ni Lian, pero mahina na lang. Kung hindi niyo ako inaway, kasalanan ito ng ambisyon mo, Lian. Putol ko sa kanya. Ginamit mo ang bata bilang tiket sa kayamanan. At si Rafael, ginamit niya ang bata bilang kapalit ko. Ngayong wala na ang bata. Ano ka na lang sa buhay ni Rafael? Napapikit si Lian at tumulo ang luha. Alam niya ang sagot. Wala na. Isa na lang siyang kabanata na gustong kalimutan. Iniwan ko siya doon sa kanyang pagluluksa at naglakad papunta sa charity ward. Sa dulo ng silid na puno ng mga pasyenteng umuubo at dumadaing, nandoon si Doña Mercedita. Ang matapobreng donya na dati ay hindi makahawak ng basahan, ngayon ay nakahiga sa manipis na foam. Suot ang kupas na hospital gown. Dilat ang mga mata niya, pero tabingi ang kalahati ng kanyang mukha. Stroke. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita ng tuwid. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya. Nakita ko ang takot at ang hiya. Lumapit ako sa gilid ng kanyang kama. Kumusta ka na, Doña Mercedita? Tanong ko. Sinubukan niyang magsalita. Pero walang lumabas kundi ungol. Tumulo ang laway sa gilid ng kanyang bibig. Dati, siya ang pinakamaingay at pinakamasakit magsalita sa bahay. Ngayon, binawi na ng tadhana ang boses niya. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Inaayos ang kumot niya. Isang kilos na parang mapag-aruga, pero puno ng lamig. Hindi kita pababayaan. Kinausap ko na ang social workers. Dadalhin ka nila sa Golden Years Public Nursing Home. Hindi ito kasing ganda ng mansyon at walang aircon, pero may magpapakain sa'yo. Umungol siya ng malakas. Ang mga mata ay puno ng pagtutol. Ayaw niya. Alam niyang impyerno ang lugar na yon para sa isang tulad niya. Wala na kayong pera, nanay.
Bulong ko. Ang mansyon ay akin na. Ang pera ni Rafael ay kumpiskado ng gobyerno. At ako? Hindi ako maglalabas ng kahit 5 duling para sa babaeng lumason sa akin ng 10 taon. Hinawakan ko ang kamay niya, ang kamay na dating nag-aabot sa akin ng vitamins. Ito ang karma, nanay. Ang sabi niyo noon, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ngayon, tingnan mo kung saan ka nakarating. Binitawan ko ang kamay niya at tumalikod. Narinig ko ang pag-iyak niya sa likod ko. Isang iyak ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang huling destinasyon ko ay ang city jail. Iba ang amoy dito. Amoy pawis, amoy bakal, amoy kawalan ng pag-asa. Nakaupo ako sa visiting area sa harap ng makapal na salamin. Sa kabilang side, inilabas nila si Rafael. Naka-orange na t-shirt siya. Ang buhok niyang laging maayos ay magulo at mahaba na. Ang mukha niyang gwapo ay may mga pasa at mukhang hindi natutulog. Sa loob lang ng ilang araw, tumanda siya ng 10 taon. Nang makita niya ako, kinuha niya agad ang telepono sa dingding. Kinuha ko rin ang sa akin. Amihan! Bungad niya, ang boses ay desperado. Amihan, tulungan mo ako. Kumuha ka ng magaling na abogado. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Bawiin mo ang kaso. Asawa mo ako. Tinitigan ko lang siya. Wala akong naramdaman. Dati, kapag nakikita ko siyang nahihirapan, halos ibigay ko ang buhay ko para gumaan ang pakiramdam niya. Ngayon, parang nanonood lang ako ng ibang tao sa TV. Wala na siyang anak, Rafael. Balita ko sa kanya. Nalaglagan si Liani. Natigilan siya. Bumagsak ang balikat niya. Ang anak ko? Wala na. Ulit ko. Gaya ng mga anak natin na pinatay mo. Yumuko si Rafael at humagulgol. Umiyak siya na parang bata. Pero hindi ako naawa. Amihan, patawarin mo ako. Hikbi niya. Nakadikit ang noo sa salamin. Mahal kita. Alam kong mahal mo pa rin ako. Tayo na lang ulit. Ibalik mo ang bahay. Babawi ako sa'yo. Mag-aampon tayo. Please, honey. Honey. Ang tawag na yon ay nagpakilabot sa akin. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kaliwang kamay. Nakasuot pa rin doon ang aking wedding ring. Ang sing-sing na ginto na may maliit na diamante. Ang simbolo ng aming sumpaan sa harap ng Diyos. Hinubad ko ito. Tinitigan ni Rafael ang sing-sing. Nanlalaki ang mga mata. Huwag, amihan, huwag. Ang kasal na ito ay isang bangkay na lang na pilit nating binubuhat, sabi ko. Oras na para ilibing ito. Inilapag ko ang sing-sing sa metal counter sa ilalim ng salamin. Goodbye, Rafael. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko na lang ang annulment papers dito. Marami ka namang oras para basahin yan. Binaba ko ang telepono. Amihan! Amihan! Huwag mo akong iwan. Naririnig ko pa rin ang sigaw niya kahit nakatalikod na ako. Ang mga pulis ay hinawakan siya para pigilan sa pagwawala. Naglakad ako palabas ng kulungan. Ang bawat hakbang ay nagpapagaan ng pakiramdam ko. Pagbukas ng pinto palabas ng jail compound, bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong dalang payong, pero sa halip na sumilong, humakbang ako sa ulan. Hinayaan kong basain ako ng tubig. Hinayaan kong hugasan nito ang alikabok ng 10 taon, ang lason sa aking katawan, at ang pait sa aking puso. Tumingala ako sa langit na umiiyak, nakapikit. Wala na ang gintong hawla, wala na ang mga bantay. Basang-basa man ako at nag-iisa sa wakas. Ako ay ako na ulit, 6 na buwan. Iyon ang tinagal bago tuluyang nawala ang amoy ng lason at panlilinlang sa bawat sulok ng bahay na ito. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na sala. Wala na ang mabibigat na kurtinang pelus na kulay maroon na paborito ni Doña Mercedita. Wala na ang mga antigong vase na bawal hawakan. Pinalitan ko ang lahat. Ngayon, manipis na lino na kulay puti ang sumasayaw sa bawat ihip ng hangin mula sa mga nakabukas na bintana.
Ang sikat ng araw ay malayang nakapapasok na tila ba niyayakap ang bawat sulok ng silid na dati ay puno ng anino. Humugot ako ng malalim na hininga. Amoy bagong pintura, amoy sampagwita mula sa hardin, at higit sa lahat, amoy ng kapayapaan. Ang dating gintong hawla ng mga reyes ay wala na. Sa tapat ng gate, may bago ng karatula na nakasabit, tahanan ni Lucinda, isang kanlungan para sa mga babaeng gaya ko, mga babaeng nasugatan, naloko, pero piniling lumaban. Naglakad ako palabas papunta sa hardin. Ang damuhan na dati ay bawal tapakan ay naging palaruan na ngayon. May mga swing set na gawa sa kahoy at mga tanim na gulay sa gilid. Nakita ko ang ilang mga kababaihan na nagtutulungang magdilig ng halaman. Narinig ko ang kanilang tawanan. Dati, ang tanging naririnig sa harding ito ay ang matapobreng tsismisa ng biyanan ko at ng kanyang mga amiga. Ngayon, ang bawat halakhak ay tunog ng paghilom. Ang kanilang mga pasa ay kumukupas na at ang takot sa kanilang mga mata ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Miss Villarreal? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Lumingon ako at nakita si Attorney Ezekiel Montoya na naglalakad palapit. Hindi na siya nakasuot ng gusot na barong gaya noong una kaming magkita sa eskolta. Naka-polo shirt na lang siya ngayon, maaliwalas ang muka at may dalang brown envelope. Ezekiel, bati ko ng may ngiti. Napadaan ka. May good news ako, sabi niya sabay abot ng envelope. Galing ito sa korte kaninang umaga. Final and executory na ang annulment niyo ni Rafael at approved na rin ang petition mo na gamitin ulit ang apelyido mo sa pagkadalaga. Tinanggap ko ang envelope. Manipis lang ito, pero ang bigat ng laman nito ay parang binuhat ang mundo sa aking balikat. Isabela Amihan Villarreal. Ako na ulit yon. Hindi na ako Mrs. Reyes, hindi na ako pag-aari ng sinuman. Salamat Ezekiel, sinsero kong sabi. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa tapang na ibinigay mo sa akin. Umiling siya at tumingin sa mga babaeng nagtatawanan sa hardin. Mali ka, Amihan. Tinuro ko lang ang pinto. Ikaw ang naglakas loob na sumipa nito para mabuksan. Naglakad kami ng sabay sa lilim ng puno ng mangga. Walang mali siya sa pagitan namin. Si Ezekiel ay naging higit pa sa abogado. Siya ay isang kaibigan, isang saksi sa aking muling pagkabuhay. Huminto siya sandali at tumingin sa akin ng seryoso. May isa pa pala akong balita. Tungkol kay Doña Mercedita. Tumigil ang mundo ko ng ilang segundo. Inasahan ko na makakaramdam ako ng galit o takot sa pagbanggit ng pangalan niya. Pero wala. Tahimik ang puso ko. Patay na siya. Balita ni Ezekiel. Kaninang madaling araw sa nursing home, cardiac arrest. Namatay siyang mag-isa sa pagtulog niya. Tumingala ako sa langit. Ang asul na kalawakan ay tila walang hanggan. Namatay siyang mag-isa. Ang babaeng gustong maghari sa lahat, ang babaeng gustong kumontrol sa buhay ng may buhay, ay nalagutan ng hininga nang walang humahawak sa kanyang kamay. Nakikiramay ako, bulong ko. At totoo yun. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil naaawa ako sa kinahinatnan ng isang pusong nilamon ng kasakiman. Wala na akong galit. Sabi ko kay Ezekiel, ang galit ay para lang sa mga taong may halaga pa sa buhay mo. Siya? Isa na lang siyang aral na hindi ko dapat kalimutan. Bago pa makasagot si Ezekiel, bumukas ang gate ng compound. Pumasok ang isang social worker na may akay-akay na batang babae. Agad nakuha ng bata ang atensyon ko. Siguro ay nasa 5 taong gulang siya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang damit ay luma at maluwag. At ang kanyang mga binti ay may maliliit na peklat. Pero ang mga mata niya ay parang salamin ng nakaraan ko. Takot. Nangungulila. Naghahanap ng matatakbuhan. Mamamihan, sabi ng social worker. Ito po si Maya. Iniwan siya ng stepmother niya sa palengke.
Ilang araw na siyang hindi nagsasalita. Lumapit ako sa kanila. Dahan-dahan akong lumuhod para maging kapantay ko ang bata. "Hello, Maya." Bati ko ng malambing. Umatras siya ng kaunti. Mahigpit ang hawak niya sa laylayan ng damit ng social worker. Takot siyang magtiwala. Alam ko ang pakiramdam na, "Yan, huwag kang matakot." Bulong ko. Inilahad ko ang aking kamay, palad na nakataas. Nagpapakita na wala akong tinatagong patalim. "Dito, ligtas ka. Walang mananakit sa'yo dito. Pangako." Tinitigan ni Maya ang kamay ko. Tinitigan niya ang mukha ko na para bang binabasa niya kung nagsisinungaling ako. Nakita ko ang panginginig ng kanyang labi. At sa isang iglap, bumitaw siya sa social worker at tumakbo palapit sa akin. Yumakap siya sa leeg ko ng mahigpit. Sobrang higpit. Naramdaman ko ang pag-alog ng kanyang maliit na balikat habang humahagulgol siya sa aking dibdib. Ang iyak niya ay iyak ng isang batang matagal nang nagpigil ng luha. Niyakap ko siya pabalik. Hinaplos ko ang kanyang likod. Naramdaman ko ang init ng katawan ng isang musmos na nangangailangan ng ina. Sa sandaling iyon, parang may kung anong liwanag ang sumabog sa loob ng puso ko. Kinuha ni Rafael at ng kanyang ina ang matris ko. Nilaso nila ang kakayahan kong magbuntis. Sinabi nilang, tuyot na lupa ako. Pero nagkamali sila. Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa dugo o sa laman. Ang pagiging ina ay ang desisyon na buksan ang puso para mag-aruga, magprotekta, at magmahal ng isang buhay na walang kalaban-laban. Tumingin ako kay Ezekiel habang yakap ko si Maya. Nakangiti siya sa akin. May kislap ng luha sa kanyang mga mata. Binuhat ko si Maya. Magaan siya sa aking mga bisig, pero ang pagmamahal na naramdaman ko ay punong-puno. "Tahan na," bulong ko sa tenga ni Maya habang hinahawi ang buhok sa kanyang mukha. "Nandito na si Mama. Hinding-hindi ka na mag-iisa." Naglakad ako pabalik sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay hindi na mabigat. Dati, ang bahay na ito ay isang hawla, isang kulungan na ginto kung saan bawal akong lumipad. Pero habang buhat-buhat ko si Maya, habang nararamdaman ko ang pagtibok ng kanyang puso laban sa akin, napagtanto ko ang isang bagay. Ang bahay na ito ay hindi na kulungan. Ito ay isa ng pugad. At ako na ang inahing ibon na handang mag-aruga, magtanggol, at magpalipad. Ang sugat sa aking sinapupunan ay naghilom na. Ang peklat ay nandoon pa rin, oo. Pero hindi na ito tanda ng kakulangan. Ito ay naging tanda ng aking kalakasan. Ito ang pruweba na sinubukan nila akong patayin, pero nabigo sila. Buhay ako. Malaya ako. At ngayon, nanay na ako. Nakatayo ako sa beranda, hawak ang isang tasa ng mainit na kape habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay pinaghalong kulay ng kahel at lila. Kasing ganda at kasing payapa ng buhay na meron ako ngayon. Ang garden sa ibaba ay puno ng ilaw at tawanan. May party ngayon, ang ika-5 anibersaryo ng Lucinda House. Mula sa pagiging isang simpleng shelter, ngayon ay isa na itong malaking foundation na tumutulong sa daan-daang kababaihan na makabangon mula sa pang-aabuso, bigyan sila ng legal na tulong at pangkabuhayan. Mama, tignan mo. Isang batang babae ang tumatakbo papalapit sa akin. Ang kanyang dilaw na bestida ay humahawi sa hangin. Si Maya, 10 taong gulang na siya ngayon. Ang kanyang pisngi ay malaman at kulay rosas, malayo sa batang butot balat at takot na takot. Naniyakap ko 5 taon na ang nakaraan. "Ano yun, anak?" tanong ko. Habang inaayos ang kanyang buhok na nililipad ng hangin, inabot niya sa akin ang isang drawing. Drawing ito ng isang bahay na may malaking araw at 2 stick figure na magkahawak kamay sa gitna ng mga bulaklak. May nakasulat sa baba gamit ang Crayola, "Happy Family." Ang ganda naman nito, Maya, puri ko, at hinalikan ko siya sa noo. "Tayong 2 yan, Mama," sabi niya nang nakangiti.
labas ang bungi sa ngipin. Ikaw at ako. Kasi ikaw ang hero ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. At ikaw ang buhay ko, Maya. Ikaw ang nagligtas sa akin. Dumating si Manang Loring. O dapat ko na bang tawaging Lola Loring? Dahil iyon na ang tawag sa kanya ng lahat ng bata dito. Hindi na siya naka-uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng magandang blusa at palda. May perlas pa sa tenga. Siya na ngayon ang head coordinator ng foundation. Amihan, tawag niya. Nandyan na ang mga bisita. Hinihintay ka na ni Attorney Ezekiel sa stage para sa speech mo. Susunod na po ako, Lola. Sagot ko. Mauna na kayo ni Maya. Bago ako bumaba, napatingin ako sa gate ng compound. Sa labas, sa kabilang kalsada, sa ilalim ng poste ng ilaw, may isang lalaking nakatayo. Payat siya. Nakasuot ng lumang polo shirt na kupas at maluwag. Mahaba ang buhok na may halong puti at balbas sarado. Nakatingin siya sa loob, sa ilalim ng liwanag ng mga parol. Tila isang pulubi na nanonood sa handaan ng hari. Si Rafael, nabalitaan kong nakalaya na siya nung 1 linggo. Ubos na ang pera niya sa pagbabayad sa mga kaso at danyos. Wala nang tumanggap sa kanya sa business circle dahil sa sira niyang pangalan. Ang kabit niyang si Liani? Matagal na siyang iniwan at sumama sa isang dayuhan nang maubos ang pera ni Rafael. Nagkatitigan kami. Dati, ang tingin ko sa lalaking yan ay puno ng takot. Dati, ang bawat galaw niya ay batas para sa akin. Akala ko noon, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Pero ngayon, parang tumitingin lang ako sa isang estranghero. Walang galit, walang sakit. Wala akong naramdaman kundi awa para sa isang taong sinayang ang lahat ng meron siya. Yumuko si Rafael, hiyang-hiya. Hindi niya matagalan ang tingin ko. Ang tingin ng isang babaeng buo at matagumpay. Dahan-dahan, tumalikod siya at naglakad palayo sa dilim. Papunta sa kawalan kung saan siya nababagay. Ito na ang huling beses na makikita ko siya. Ang multo ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Huminga ako ng malalim at humarap sa aking pamilya, kay Maya, kay Lola Loring, at sa mga babaeng naghihintay sa akin. Bumaba ako sa hagdan at sinalubong ako ni Ezekiel. Inilahad niya ang kamay niya para alalayan ako paakyat ng stage. Handa ka na, Madam President? Biro niya. Lagi naman, attorney. Sagot ko nang nakangiti. Wala kaming relasyon ni Ezekiel. Nanatili kaming magkaibigan at magkasangga sa advokasya. Narealize ko na hindi ko kailangan ng lalaki para makumpleto ako. Ang pagiging buo ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng partner. Nanggagaling ito sa pagmamahal mo sa sarili mo at sa kakayahan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Kinuha ko ang mikropono. Tumingin ako sa daan-daang muka na nakatingin sa akin ng may pag-asa. Magandang gabi? Panimula ko. Ang boses ko ay matatag at puno ng emosyon. Noon, akala ko ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa kung gaano siya katahimik, kung gaano siya katiis, at kung gaano karaming anak ang kaya niyang ibigay. Tumigil ako sandali. Hinawakan ko ang kamay ni Maya na nasa tabi ko. Pero nagkamali ako. Ang tunay na halaga natin ay nasusukat sa tapang nating sabihin na, tama na. Sa tapang nating bumangon mula sa abo ng ating nakaraan at sa kakayahan nating magmahal, hindi dahil obligado tayo, kundi dahil malaya tayo. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita kong umiiyak si Lola Loring sa gilid. Habang pumapalakpak, tumingala ako sa langit. May isang bituin na nagniningning ng maliwanag sa itaas ng bubong ng bahay. Alam kong si Lucinda yon. Salamat, bulong ko sa hangin. Tapos na ang laban. Ito ang kwento ko. Ako si Isabela Amihan Villarreal. Dati akong bilanggo sa isang gintong hawla. Pero ngayon, ako na ang may-ari ng langit. At ito ang aking tunay na tahanan. At diyan nagtatapos ang kwento ni Amihan. Isang patunay na kahit gaano kahaba ang gabi, laging darating ang umaga
At ang tunay na tahanan ay hindi ang gusaling tinitirhan natin, kundi ang kapayapaang nahanap natin sa ating mga sarili. Sa iyo, kaibigan, na sumama sa paglalakbay na ito mula sa unang pahina hanggang sa huling sandali, taos puso akong nagpapasalamat. Salamat sa pagdamay sa bawat luha, sa bawat galit at sa bawat tagumpay ni Amihan. Alam kong hindi naging madali ang ibang parte ng kwento. Aaminin ko, habang sinusulat ko ang mga tagpong yon, may mga gabing kinailangan ko ring huminto dahil nararamdaman ko ang bigat sa aking dibdib, ang bigat ng pagtataksil at ang sakit ng pagkawala. Marahil ay naging emosyonal ako dahil alam nating dalawa na ang kwento ni Amihan ay hindi lamang katang-isip. Ito ay hango sa mga bulong ng totoong buhay. Ito ay kwento ng ating mga ina, mga kapatid, mga kaibigan, o baka kwento mo rin. Isinulat ko ito para ipaalala sa iyo na ang pagiging babae ay hindi pagiging marupok. Tayo ay tulad ng isang binhi na kahit ibaon sa ilalim ng lupa, pipiliting umusbong at hahanapin ang liwanag. Ang mga sugat natin ay hindi tanda ng kahinaan, kundi mga gintong linya na nagpapaganda sa atin, na nagpapatunay na tayo ay nabasag pero muling nabuo ng mas matibay. Gusto kong baunin mo ang mensahe na ang pagpapatawad ay hindi laging para sa taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling kalayaan. Na ang pagmamahal sa sarili ang pinakadakilang anyo ng pag-ibig. Bago tayo maghiwalay, may isang tanong ako na gusto kong iwan sa iyong puso at gusto kong marinig ang iyong sagot. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Amihan, kaya mo pa bang patawarin ng buo si Rafael at ang kanyang ina? O sapat na ang hayaan na lang sila sa kamay ng tadhana? Naniniwala ka ba na ang karma ay sapat na kabayaran? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment sa ibaba. Gustong-gusto kong basahin ang iyong mga pananaw. At kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting liwanag o pag-asa sa iyo, sana ay maibahagi mo rin ito sa iba sa pamamagitan ng pag-like at pag-share. Malay natin, may isang Amihan dyan sa labas na kailangan ding marinig na hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ingat ka palagi.